Ginamit lang umano ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kampanya noong 2022 election si Vice President Sara Duterte. Isa ito sa mga inihayag ng pangalawang Pangulo na nagpasyang magsalita sa media dahil umano sa mga naririnig nito na sila na ang nadaya pero sila pa ngayon ang pinalalabas na masama. Nandun ako sa Davao nung lumabas yung deception na yan. And iba-iba na yung reaction ng mga tiga Davao. And lahat, hindi maganda yung reaction. Siya na'y nangilad, siya pa'y nang budol, siya pa'y bagagnaw na konsulti na I was deceived. So I thought, well, I will not talk for myself, but I will talk for all the Filipinos na ang nararamdaman nila ay hindi nabalik ang justice ng boto nila. Binalikan ng pangalawang Pangulo ang mga pangyayari noong 2021 kung saan balak niya sanang muling tumakbo bilang alkalde ng Davao City at tapusin ang kanyang ikatlong termino. Wala daw siyang balak tumakbo noon bilang pangalawang Pangulo pero kinumbinsi siya ni Senator Amy Marcos. Late October, after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig, ever, na sinabi sa akin na tumakbo akong Vice President. Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbong Vice President? And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. Itinuro pa daw niya noon si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at Manny Pacquiao, pero sa dulo, sa kanya pa rin bumagsak ang pagtakbo. Pero anya, hindi nito pinagsisihan ang pagtakbo niya bilang vice-presidente. Ipit din daw kasi siya sa sitwasyon dahil sino man ang mananalo noon kay BBM at dating Vice President Leni Robredo, meron silang kapangyarihan para ipitin at paalisin siya sa pwesto bilang local chief executive. Maging sa 7 beses daw na pag-uusap nila noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala itong binabanggit na pinatatakbo niya ito bilang presidente. Sinagot din nito ang mga supporter ng administrasyon na nabudol din daw sila ng pangalawang Pangulo. Hindi ko alam kung ano yung nire-refer nila na nabudol ko sila. Hiningi nila sa akin yung kampanya ko, binigay ko sa kanila, nanalo sila. So, sabi ng budol. Hayagan din nitong binatikos ang pamamalakad sa bansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Direkta nitong sinabi na hindi siya kontento sa pamumuno ni PBBM kaya ito kumalas sa administrasyon. Sama-sama tayong babangon muli, di ba? So, ibig sabihin, walang maiiwan. But apparently, madami ang naiiwan ngayon. Yun lang naririnig ko noon. Ang mali ko ata is nag-assume ako na when you say sama-sama tayong babangon muli, gagawa ka ng mga bagay para sa bayan at para sa taong bayan. Ayon kay BP Sara, kung i-rate ang pamumuno ng presidente mula 1 to 10, 1 ang ibibigay niya rito. Wala daw siyang matandaan na may plataforma si PBBM nang tumakbo ito kung ano ang gagawin sa problema gaya ng food security at inflation. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba't sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga negative doon sa listahan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.